Sumasa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Sa lahat po ng nararating ng aming palatuntunan pong ito, nasaan man po kayong panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Sa pangalan po ng Iglesia ni Cristo ay sumasa inyo po ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si kapatid na Jerry Luar Jr. At ako naman po ang kapatid na Gerson Guevara. Kumusta po kayo mga giliw naming taga-subaybay? Nawa po ay lubos ninyong pakinabangan ang mga salita po ng Diyos na ipaglilingkod namin sa inyo. Magandang araw din po sa inyo, kapatid na Gerson. Magandang araw po, kapatid na Jerry. Sa pagkakataong ito ay ipaglilingkod po natin sa ating mga taga-subaybay ang isang napakahalagang pagtalakay tungkol po sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron tayong mga kababayan na kapag naririnig po nila ang aral na itinuturo ng Iglesia ni Cristo, na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan, ang sabi po nila ay kulang daw ang ating pagpapakilala tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pa nga pong nagsasabi na tinatanggap daw po nila na tao sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, pero siya po ay Diyos din sa likas na kalagayan. Sapagkat pinatutunayan daw po sa Biblia na tagalangit ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kanila pong konklusyon, ang ating Panginoong Jesucristo ay taong totoo at Diyos pang totoo, tinatawag po nila ito na dual nature. Kaya napakahalaga nga po na masagot po natin ang kanilang mga katanungan. Kapatid na Gerson, tama po ba ang kanilang paniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong dual nature o dalawa ang likas niyang kalagayan? Natitiyak po natin, mga giliw na taga-subaybay, na mali po ang ganyang paniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo po ay may dual nature o dalawang likas na kalagayan. Ito po'y sapagkat sasalungat po yan sa aral ng ating Panginoong Diyos. Ano po ba ang aral ng ating Panginoon Diyos na mababasa po natin sa Biblia na ito ay sinasalungat ng paniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong dual nature o dalawa ang likas na kalagayan niya? Taong totoo at Diyos pang totoo. Ito po yung aral ng ating Panginoong Diyos na nakatala po dito sa Oseas 11:9. Pakinggan po ninyo ang nilalaman ng talata. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Mga giliw po naming taga-subaybay, ito po yung aral ng ating Panginoong Diyos na sinasalungat o nilalabag ng paniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay may dual nature, taong totoo at Diyos pang totoo. Sana po napansin ng ating mga taga-subaybay, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos sa talata na ating binasa, ako'y Diyos at hindi tao. Ang sabi po nila, ang Diyos daw po ay makapangyarihan. Kaya kayang-kaya raw po ng Diyos kung gugustuhin niya na bagamat Diyos siya ay maging tao rin siya. Ano po ang tugon po natin dyan? Alam niyo po mga kababayan, wala pong pagtatalo. Ang ating Panginoong Diyos po makapangyarihan sa lahat. Pero ang usapan po dito ay hindi kung kaya ba o hindi ng ating Panginoong Diyos na maging tao. Sa talata po na ating binasa, kapatid na Jerry, nilinaw po ng ating Panginoong Diyos na siya ay Diyos at hindi tao. Sa makatwid, mga kababayan, tapos na po ang pasya ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya tao, kundi Diyos. Kapatid na Gerson, ang ikinakatwira naman ng iba at sinasabi ay ganito. Totoo raw na ang Diyos ay hindi tao. Pero hindi raw sinabi diyan na ang tao ay hindi maaaring maging Diyos. Ano po ang tugon natin diyan? Ang isipan po na ang tao ay maaaring maging Diyos, lalabag din po yan sa aral ng ating Panginoong Diyos
Dito naman po sa nakatala sa Ezekiel 28:2. Mga giliw namin taga-subaybay, pakinggan po ninyo ang nakatala sa talatang iyon, Ezekiel 28:2. Ganito po ang binabanggit. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Yan po mga kababayan ang nakatala sa Ezekiel 28:2. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sa makatwid, hindi po maaaring ang tao ay tao na, Diyos pa. Labag po ito sa itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Siguro ipuntahan din natin ang iminamatwid po, kapatid na Gerson, ng mga nagtataguyod po ng paniniwala na ang ating Panginoong Sokristo ay may dual nature. Kapag naririnig po nila na binabasa po natin ang talatang yan, yung Ezekiel 28:2. No po. Ang sabi po nila ay ganito. Ang kausap daw po ng ating Panginoong Diyos diyan sa talatang yan o sa tagpong yan ay ang prinsipe sa Tiro. Kaya raw ang tinutukoy diyan na tao at hindi Diyos ay yung prinsipe daw po sa Tiro. Hindi naman daw po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi raw po ang ating Panginoong Jesucristo ang tinutukoy diyan na tao at hindi Diyos. Ano po ang tugon din po natin diyan? Dapat po na maunawaan ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Jerry, na kaya po hindi Diyos ang prinsipe sa Tiro ay hindi po dahil sa siya ang prinsipe sa Tiro. Maliwanag po na kaya hindi Diyos ang prinsipe sa Tiro ay dahil sa siya po ay tao. Kaya nga po ang sabi sa talata, ikaw ay tao at hindi Diyos. Hindi naman po sinabi, kapatid na Jerry, na ikaw ay prinsipe sa Tiro at hindi Diyos. Paano po yung sinasabi naman nila sa talatang yan ay wala naman daw pong binanggit na ang ating Panginoong Sokristo ay tao at hindi Diyos. Kaya hindi raw po natin magagamit yan na patutuon na ang ating Panginoong Sokristo ay walang dual nature. Ano po ang tugon natin? Tandaan po natin mga kababayan, ang pagiging tao po ng prinsipe sa Tiro ang dahilan kung kaya't hindi siya Diyos. Kaya kung mapatutunayan po natin na ang ating Panginoong Hesukristo po ay tao sa likas na kalagayan, natitiyak din po natin, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkakataong ito, mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, yan po ngayon ang aming ipaglilingkod. Titiyakin natin, ano ba talaga ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Sokristo? Kapatid na Gerson, batay sa pagtuturo mismo ng ating Panginoong Sokristo, ano po ang likas na kalagayan niya? Pakinggan po ninyo mga kababayan ang nakatala dito po sa Juan 8:40. Ito po ang pagtuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo mga giliw naming taga-subaybay. Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Mga kababayan, ito po ang pagtuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang likas na kalagayan. Ang sabi po niya, isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Sa makatwid, sa pagtuturo po ng ating Panginoong Hesukristo, tao siya sa likas na kalagayan. At dahil sa tao po ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo, natitiyak po natin, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. At sana po sa mga mahal naming mga taga-subaybay, napansin din po ninyo yung pahayag sa binasa pong talata ng kapatid na Gerson. Ang banggit po, ang ating Panginoong Sokristo, isang taong nagsasabi po ng katotohanan. Katotohanan po ang sinasabi o sinasalita ng ating Panginoong Hesukristo. At ang isang katotohanan nga po na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo ay yung tungkol po sa kanyang likas na kalagayan. Tao po ang ating Panginoong Hesukristo.
kung tatanggapin po natin ang ipinipilit po ng iba ng ating Panginoong Kristo ay Diyos sa likas na kalagayan, lilitaw po mayroong isang Diyos na nakarinig ng katotohanan sa isa pang Diyos. Dalawa na po ang magiging Diyos niyan, kapatid na Jerry. At labag po iyan sa itinuturo ng Biblia sapagkat alam po natin na sa Biblia ang itinuturo, iisa lamang po ang tunay na Diyos. Ngayon naman ay puntahan natin, kapatid na Gerson, ang isa sa mga pinagbabatayan pa ng mga nagtuturo at naniniwala sa aral ng ating Panginoong Kristo daw ay may dual nature. Yun daw pong mababasa sa unang Korinto 15:47 ng Magandang Balita Biblia. Doon daw po ay mababasa na ang tinutukoy daw na ikalawang Adan ay tagalangit. Yun daw po ay ang ating Panginoong Kristo. Kaya dahil daw po ang ating Panginoong Kristo ay tagalangit, hindi raw ba nangangahulugan ito na ang ating Panginoong Kristo ay Diyos sa likas na kalagayan? Ano po ang ating tugon dyan? Gusto po nating linawin sa ating mga taga-subaybay, kapatid na Jerry, na hindi po tayo tutol na ang tinutukoy na ikalawang Adan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi rin po namin tinututulan na ang ating Panginoong Hesukristo ay tagalangit. Subalit, ang tinututulan po namin ay ang paniniwala na dahil sa tagalangit ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na po ang kanyang likas na kalagayan. Kapatid na Gerson, ano po ang katunayan na hindi dahil sa tagalangit ang ating Panginoong Kristo ay Diyos siya sa likas na kalagayan? Mga giliw naming taga-subaybay, basahin po natin ang talata ding iyon. Unang Korinto 15:47. Dito po sa New Filipino Version, pakinggan po ninyo ang nakatala. Ang unang tao ay mula sa lupa. Ang ikalawang tao ay buhat sa langit. Mga kababayan, ayon po sa ating binasa, ang ating Panginoong Hesukristo po na nagbuhat sa langit ay tao ang likas na kalagayan. Sa makatwid, mga mahal naming taga-subaybay, hindi dahil sa tagalangit ang ating Panginoong Kristo ay Diyos siya sa likas na kalagayan. Ang totoo po, kung tatanggapin po natin ang ipinipilit ng mga naniniwalang Diyos ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo dahil siya ay tagalangit, darami po ang Diyos nila. Sapagkat hindi lamang po ang ating Panginoong Kristo ang pinatutunayan ng banal na kasulatan na tagalangit. Mayroon din pong mga anghel na tagalangit. Dapat din nilang tanggapin na ang mga anghel na tagalangit ay ano rin po? Diyos din po Diyos din sa po. kalagayan. Puntahan natin yung talatang binasa po ninyo. Bakit po kaya binanggit sa talatang yan na ang ating Panginoong Kristo, taong nagbuhat sa langit o galing sa langit? Bago po ninyo sagutin yan, magpapakilala po muna ang ating himpilan. Magbabalik po ang palatuntunan ang Iglesia ni Cristo. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang ating palatuntunan ang Iglesia ni Cristo. Subalit bago tayo dumako po sa ating pagpapatuloy ng pagtalakay, binabati po muna namin ang mga taga-subaybay po sa palatuntunan ito diyan po sa distrito po ng Aklan. Magandang araw po sa inyong lahat. Binabati rin po natin ang lahat ng mga kapatid at may tungkulin dyan po sa lokal ng Malasiki, sa distrito po ng San Carlos, Pangasinan, at ang kanilang destinado, ang kapatid na Marshall Castillo. Kumusta po kayo, mga giliw naming taga-subaybay? Kapatid na Gerson, puntahan na po natin yung iniwan nating katanungan po kanina. Binasa po ninyo kanina ang New Filipino Version ng unang Korinto 15:47. Kung saan doon, ang banggit po, ang ating Panginoong Kristo ay taong nagbuhat sa langit o mula po sa langit. Ano po kaya ang ibig sabihin po nung banggit na yon na siya po ay nagbuhat po sa langit? Ang katumbas po niyan, mababasa po natin dito po sa Juan 8:42, pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo, pakinggan po ninyo.
Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako." Ito po mga kababayan ang katumbas ng binabanggit po na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao na nagbuhat sa langit o tagalangit. Ang katumbas po, ang ating Panginoong Hesukristo po ay nagmula at nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman po sinabi, kapatid na Jerry, na ang ating Panginoong Hesukristo po ay nagmula at nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi rin po niya, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sana po kapatid na Gerson ay maunawaan nga po ng mga taga-subaybay natin ang katotohanan yan. Lalo na po nung mga nagpipilit at naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Kristo dahil siya po ay tagalangit o siya ay taong nagbuhat sa langit na ang kahulugan nun, siya po ay sinugo ng ating Panginoon Diyos. Kapag ipinilit po kasi nila yan na Diyos ang ating Panginoong Kristo, lilitaw po, dalawa po ang Diyos nila. Isang Diyos na isinugo ng isa pang Diyos. Labag na labag po yun sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Kapatid na Gerson, puntahan pa natin yung isa sa batayan pa ng mga nagtuturo ng ating Panginoong Kristo ay Diyos sa likas na kalagayan. Tao raw ang ating Panginoong Kristo nung nasa lupa. Pero nung umakyat na raw sa langit o nasa langit na raw, naging Diyos na raw ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Ano po ang ating tugon dyan? Mali po, mga giliw naming taga-subaybay ang ganyang paniniwala. Pinatutunayan po sa atin na kahit na nasa langit na po ang ating Panginoong Hesukristo, nananatili po na tao ang kanyang likas na kalagayan. Mababasa po natin yan dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 80 at 17. Ganito po ang ating mababasa. "Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili." Mga giliw po namin taga-subaybay, sa talata po na ating binasa, meron pong binabanggit na nasa kanan ng ating Panginoong Diyos. At yun pong nasa kanan ng ating Panginoong Diyos, ang likas na kalagayan po ay tao. Mayroon po bang mababasang talata po sa Biblia kung sino po yung nasa kanan ng ating Panginoon Diyos sa langit? Meron po, mga giliw naming taga-subaybay. Mababasa po natin ng ganito dito po sa Aklat ng Kolosas sa 3 at 1. Ganito po ang ating matutunghayan. "Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos." Mga giliw po namin taga-subaybay, pinatutunayan po sa atin ng Biblia na ang nasa kanan po ng ating Panginoong Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. At batay po sa talatang binasa natin kanina, tao po ang likas na kalagayan ng nasa kanan ng ating Panginoong Diyos. Sa makatwid, pinatutunayan po na kahit na nasa langit na, nasa kanan na ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, nananatili po, tao ang kanyang likas na kalagayan. Kapatid na Gerson, ano pa ang patotoo na mababasa po sa Biblia? Na bagamat ang ating Panginoong Kristo ay nasa langit na, nananatili po na tao ang likas niyang kalagayan. Pakinggan po ninyo mga giliw naming taga-subaybay ang nakatala dito po sa Gawa 17:31. "Pagkat nagtakda na siya ng isang araw para hatulan sa katarungan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng taong itinalaga niyang magsagawa nito. Ipinakita niya sa lahat ang katunayan nito nang muli niyang buhayin ang taong iyon." Ito pong binasa po namin sa inyong talata, mga giliw naming taga-subaybay, ay katunayan na nananatiling tao ang likas na kalagayan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kung napansin po ninyo ang sabi sa ating binasa, ang kakasangkapanin po ng ating Panginoong Diyos
para isagawa ang paghatol o paghukom ay tao po sa likas na kalagayan. At alam po natin, ang kakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos upang isagawa ang paghukom, wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya natitiyak po natin, kapatid na Jerry, na hanggang sa araw po ng paghuhukom, nananatili pong tao ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Gerson, ang puntahan naman natin ngayon ay ang pagtuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa pagpapakilala niya sa tunay na Diyos. Ano ang pagtuturo po niya tungkol sa tunay na Diyos? Itinuro po ba ng ating Panginoong Hesukristo na ang tunay na Diyos ay may dual nature? Tao ng totoo at Diyos pang totoo. Ganito po ang itinuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakatala po sa Juan 17:1 at talatang 3, ito po ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa tunay na Diyos. Pakinggan po ninyo mga giliw naming taga-subaybay. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Mga kababayan, ang binasa po namin sa inyo ay bahagi po ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sa makatwid, ang itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo na tunay na Diyos, iisa lamang, ang Ama na nasa langit. Opo, at hindi kailanman po itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, lalo na sa tagpong yan, na sinabi niyang, ikaw Ama at ako ang mga tunay na Diyos. Ang sabi po niya, ikaw ang makilala nila na tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama po na nasa langit. Kapatid na Gerson, gaano po kahalaga kapag ganyan ang pagkakilala, totoo ang pagkakilala, tunay ang kinikilalang Diyos, walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Sana po napansin ninyo mga giliw naming taga-subaybay. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ito ang buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang pagkakaroon po ng wastong pagkakilala sa tunay na Diyos ang siyang ikapagtatamo po ng kaligtasan pagdating ng araw ng pag-uukom. Sa makatwid, mga mahal naming taga-subaybay, hindi po pala maliit na bagay lang sa buhay ng tao. Ang pagtataglay po ng pagkakilala tungkol sa tunay na Diyos at maging tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po namin nasabi yun? Kapag po nanatili ang tao na mali ang pagkilala niya sa tunay na Diyos at mali rin ang pagkakilala niya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi po siya magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang katumbas po nun ay hindi po siya magtatamo ng kaligtasan ng kaluluwa pagdating ng araw ng paghukom. Salamat po ng marami sa inyo pong matyagang pagsubaybay sa ginawa nating pagtalakay. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mananalangin po muna tayo. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Opo. Ibinigay mo po ang pagkakataon upang ang pagtuturo kung sino ang tunay na Diyos, walang iba kundi ikaw, Ama, ay maunawaan po ng aming mga taga-subaybay. Amen. Basbasan mo po lahat ng mga naabot ng pagtuturong ito. Opo. Lalo kaming maging dapat sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, dumadalangin kami sa iyo. Opo. Ipamagitan mo rin po kami sa Ama. Lalo na po ang mga kaluobang itinuro sa pagkakataong ito. Opo. Maunawaan ng aming mga taga-subaybay. Amen. Ama, sa muling paglapit namin sa iyo, buo po ang aming pagtitiwala. Opo, Ama. Binabasbasan mo po ang kabuuan ng iglesia. Amen. Lalo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan, Opo. ang kapatid na Eduardo Manalo. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isaradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong POC.